Lalapit. Sa pagkakataong ito, matutunghayan natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Muli, palakpakan po natin Mayor Vico N. Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Una po, maraming salamat kay Executive Judge Lumitan sa pag-administer ng aming panunumpa sa bawat pasiyenyo, sa mga kasama natin mula sa national government agencies, sa mga kasama sa lokal na pamahalaan ng Pasig, sa ating mga kasama sa giting ng Pasig, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, sa mga konsehal ng una at dalawang distrito ng lungsod ng Pasig, sa mga kasama po natin mula sa pribadong sektor, mula sa civil society, mula sa mga barangay, mga kaibigan, at syempre, last but not the least, sa aking pamilya, lalo na sa aking mama at papa. Yung nakita ni Ronaldo, walang hihigit pa sa suporta na pinakita nila, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Maraming salamat, mama at papa. Ito yung pinagdaanan natin ng 2025, ano? Grabe yun. Noong 2019, umpisa po tayo, lumaban tayo, bukan natin tumayo sa prinsipyo. Maraming nagsabi sa atin, sa amin, yung Congressman Roman, na imposible yung gagawin ninyo. Kung gusto nyo magkaroon ng chance man lang, kailangan pumastos din kayo. Yung mga nagpakita sa akin, mga patigan, dating politiko, mga political operator, alam nila po yung ibig sabihin. Lumapit po sa amin, sabi nila, gusto namin ng pagbabago. Pero yung iba sa kanila, hindi po talaga pagbabago yung gusto. Nagtataan kami ng mga estimate na kung gusto nyo manalo, kailangan meron kayong leader per barangay, per purok, per street. Yung kino-compute ko na, yung isa doon, yung mahilig gano'n sumama sa Preston, dinala ni Ipong Romano. Nakapitaw namin, pero tayo ginagawa nun. Sabi, ito, yung breakdown, conservative na to, sabi gano'n. Kailangan, may allowance lahat yan. Para, di-vote pa eh. Pero, firstly, dapat may mga tao ko. Tapos nung kino-compute ko na, siyempre ako, parang 29 years old that time, makikinig naman ako. Naninindigan ako, tatayo ako kung saan ako. Pero makikinig muna ako. So pinakinggan ko, pinakinggan ko yung mga papeles na ginawa mo nila, kinumpit ko ngayon. Per barangay, ito. Per purok, ito, per street. Aba, umabot na sa more than 1 billion pesos yung computation nila. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganyang pera? Hindi na natin nagagawin ko. Saan naman ako kukuha ng ganyang malaking pera? Sabi sa akin, kami yung nasa politics. Alam mo. Sa madaling salita, tinanggihan natin yung ganong klase na luma o tradisyonal na estilo ng politika. Kahit sabi ng marami, imposible,
Sabi ng iba, siraulo kayo. Hindi mangyayari yan, hindi kayo mananalo. Long story short, alam naman po natin ang naging resulta. Nung nanalo na, ganun pa rin. Marami nagsabi na, gusto natin ng pagbabago. Maganda yan. Nagawa natin. 2019, nagpalit ng administrasyon. Pero, ayun, hindi nalalapit ng mga kontrata, hindi nalalapit ng supplier, hindi nalalapit ng mga politiko. Nung sinasabihan na hindi pwede yan kasi totoo yung pagbabago natin, malinis, maayos, tapat na pamamahala ang gusto natin. Isa-isa lang po silang nagsinalisan. Kilala nyo naman po kung sino-sino sila. 2022, kahit pa paano medyo nasala na ang mga kasama natin. Pero medyo nagdududa pa rin yung iba. Sabi, nanalo ka na ng unang term. Pero para magtuloy-tuloy, para matapos mo yung 3 termino mo, ay kailangan, siyempre yung mga kunsihal, kailangan ituloy yung mga lumang kalakaran. Kundi wala nang susuporta sa yung politiko pagdating ng 2022. So mga kaibigan, ang puhunan po natin dito sa laban na ito, siguro konting galing, konting talino, pero ang totoong puhunan natin dito, paninindigan, ang ating katapangan, ang ating tigas ng ulo. Yan ang totoong puhunan natin dito. At buti na lang, may mga kasama tayo na naniniwala sa vision natin. Buti na lang, may mga kasama po tayo na nagbigay sa atin ng lakas ng loob. Una na po dyan, alam ko kahit hindi ko na banggitin, pero kailangan pa rin po banggitin. Hindi ko po ito nagawa. Hindi ako nagsimula sa laban na ito, hindi ako binigyan ng lakas ng loob ng isang congressman, Roman Rowe. Marami pa pong iba, unsung heroes, hindi naman natin mababanggit ang lahat ng isa-isa. Pero noong 2022, ito na, nagkaroon tayo ng line-up na buo ang unang edition ng Giting ng Pasig. Simple lang naman ang requirement natin. Kailangan naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Hindi tayo nililigaw, mapagkakatiwalaan natin. Swerte po ako dahil nakahanap ako ng mga kakampi. Hirap maghanap, kung totoo lang. Hindi ng supporter, yung mga kakampi na tatayo kasama mo. Sa konseho, lalo na para vice mayor. Mula 2022, kung noong 2019 2022, malalaking pagbabago, pinakamalalaking form ng korupsyon na tanggal natin. Pero mula 2022, napakita natin na posible rin ito hanggang sa Sangguniang Panlungsod. Vice Mayor Dodon Jaworski, maraming salamat. Ganun din sa ating mga konsyal. 2025, ganun pa rin po. Dumami na ang naniniwala, dumami ang sumusuporta, pero may iba na kinakabahan pa rin. Papunta sa ikatlong termino natin ang pagbabago. May malapit ng filing, nakikita na bumakstos yung iba. May mga tumawag sa amin na ay mula sa ibang LGU na nag-aalala para sa atin. Ang daw bumakstos ng nakikita natin kung parang totoo. Nagbumastos ng napakalaki. At ang manera ng magpangalan ng fake news, disinformation, at ng magbayad ng media, nang gawin ng kahit ano, ibalikan tayo sa lumang talaga. Pero sa dulo, pinakita ng mga kasiyo, sa dulo ng Diyos, sa ating gusto, ang babalik, kaya ating pangalan at pagkikilan. Mga kaibigan, tuloy po ang laban. Marami pa tayong kailangan gawin.
Pero sa pagkakataong ito, hayaan niyo po i-address ko iba't ibang grupo ng tao. Hahatiin ko na lang po sa 3 grupo ng mga pasilyo. Unahin ko na po ang mga pasilyo, hindi man sila ganun karami, pero meron pa rin. Hindi natin pinamasama. May mga iba na hindi sumuporta sa atin ng pili ng Pasig, pero yung dahilan nila ay sincero. Totoong naniniwala sila sa ibang kandidato, totoong hindi sila naniniwala sa mga pagbabago natin. Wala akong problema doon. Ako po unang magsasabi na dapat tumayo ka sa paniniwala mo. Yun po sa unang grupo na ito, sa mga hindi sumuporta, pero totoong dahilan, sincero. Ngayon po, ang ating pamahalaan, alam niyo naman po yung pinapatuloy natin na estilo ng pamahala. Hindi tinitingnan ang kulay ng politika. Hindi nila kailangan humingi ng pasensya sa akin. Pagtulungan tayo, pagtrabaho tayo, pagkaisa tayo, para sa ilo pumunti ng ating ilusyon. Ngunit meron din pong ikalawang grupo ng mga pasilyo. Wala kung mas malaki o mas maliit ito yung sa unang grupo. Pero meron pong mga hindi sumuporta sa iba. Bakit? Na alam nila ang totoo. Meron tayong mga nakita na alam nila yung kandidato nila kung paano lumaban. Alam nila. Okay lang kung hindi nila alam. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. At pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga. Kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Pero yun yung pinili nila supportahan. Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, ang problema, alam ko. And that says more about them than it does about them. Sa mga tao ito, hinihikayan ko po sila isip na po maigit. Baka hindi pa huli para sa kanila. Siyempre, kasama na po siguro dun sa grupo na yun. Alam mo ito, hindi ko sinasabi. Atensya na po kung medyo seryoso ating mensahe kahit umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang sabihin para na rin sa ating proteksyon. At sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin sa panahon ng pangampanya. Kasi baka sabihin, political motive. Baka sabihin, pagka political season, may magsalita tayo, sabihin, politika lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Hindi niyo masasabihan na ay parit ng politika. At yung hindi ko masabi kung pag-painful, na ngayon, pwede ko na pong sabihin. Sa lahat ng aming katunggalin, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa itagaganda ng ating Diyos. Ngunit, kailangan di managot sa mga krimen na nagagat. Una na po dyan, viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema.
yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Ako galit. Papaliwanag lang. Tatayan po natin kung anong tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabotahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumpay. Higit 90% ng mga pasigilyo ay nagawala sa atin, hindi sila nagtagumpay. Kaya handa po ako makipag-usap, handa po ako makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang ating condition. At pangatlong grupo ba po? Ako po yung naniniwala, makita naman po natin sa resulta ng halalan na karamihan sa ating mga pasilyenyo ay napapabilang sa ikatlong grupo na ito. Sa mga pasilyenyo na sumuporta, sa mga pasilyenyo na naniwala sa direksyon natin, naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Sa lahat ng nagpagawa ng t-shirt, sa lahat ng nagpagawa ng kanya-kanyang tarpaulin, sa lahat ng nagpagawa ng headband, nag-edit ng video, nag-post sa social media, sumigaw sa kalsada, at kung ano-ano pa. Maraming salamat. Ang giting ng Pasig, hindi lang po ako, o ang ating Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, o ang ating mga konsyal. Ang giting ng Pasig ay ang bawat isang Pasigyenyo na patuloy na lumalaban para sa pagbabago at reforma ng ating mahal na lugar. Mga kasama, 2025, meron tayong napaka-espesyal na pagkakataon, pambihirang pagkakataon dito sa ating lungsod. Sana po ay magkaisa tayo, tuloy-tuloy natin itaguyod ang mabuting pamamahala, tuloy-tuloy natin itaguyod ang pamamahala na may transparency o bukas sa mamamayan, sa papanlahok ng mamamayanan, gobyerno na may pananagutan sa taong bayan. Tuloy-tuloy po natin ipaglaban ng mga nasimulan ng pagbabago tungo sa universal healthcare, tungo sa programa ng pabahay na makatarungan, laban sa korupsyon, laban sa politika, pag-gobyerno na mapansamantala. Sama-sama po tayo. Simulan natin, kaitingin pa po natin. Naniniwala po ako, tayo ay magkakasama at sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo aatras pa, hindi na tayo liliko-liko pa, dire-diretso lang po tayo. Mga Pasigyenyo, God bless sa ating lahat, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Muli, mabuhay ang giting ng Pasig, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Mabuhay, Mayor Vico Soto, at ang ating 12 sangguniang lungsod. Muli, isang nakasaysayang araw sa ating lahat. Isang karangalan po ang maging inyong guro ng palatuntunan. Ako po si Aling Angeles at dito na po nagtatapos ang panunumpa sa katungkulan ng ating mga halal na opisyal ng pamahalaan lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon nito, tinatawagan po ang ating po umupo na 12 sangguniang panlunsod kasama ng ating Vice Mayor Dodot
Jaworski Jr., Congressman Roman Texon Romulo, at ang ating pong Mayor, Vico Soto. Susunod po ay papanik ang ating mga ex-official members. Balik pa pala. Meron pa.